Marami sa mundong ito ang hindi natin kayang ipaliwanag, tulad na lang ng karanasan ni Marie Chris. Ako nga pala si Marie Chris, at ito ang creepy experience ko. Marami na akong naikot na ospital sa loob at labas ng bansa, simula pa nang nag-aaral pa lang ako at hanggang magtrabaho na ako. Matagal na ang mga pangyayaring ito at yung iba nga ay nakalimutan ko na. Iisa-isahin ko na lang ang kwento sa bawat hospital. Ang hospital na ito ay malapit sa Tayuman. 3 kaming interns ang naka-duty sa surgery ward. Ang mga residenteng doktor tinatawag lagi sa OR para mag-opera, kaya madalas interns lang ang nasa ward na gumagawa ng lahat ng scat work. Dahil 4 ang ward, 50 beds per ward, at may mga operasyon pa na laging ongoing. At ang isang interns pa ay laging nahahatak mag-assist sa operasyon. Kaya madalas, 2 lang ang tumitingin ng pasyente sa 4 na wards. Minsan ay ako ang nahahatak na mag-assist at inabot kami ng 4 na oras sa OR. Around 11 p.m. nang makalabas na ako sa OR. Hindi na ako nakabili ng o-ordering pagkain. At malamang wala nang mabibilhan ng ganoong oras, kaya malungkot akong bumalik sa call room. Nakasalubong ko ang naka-duty interns. Saad niya? "Oh, saan ka galing? Hinahanap ka namin. Sana ay sabay-sabay tayong kumain. Hindi ka naman naghintay." Ang sabi ko naman, "Oo nga eh. Inabot kami ng 4 na oras. Komplikado kasi yung case." Namutla bigla yung kasama ko. Ang sabi niya, "Seryoso ka?" Umuo na lang ako. At kung gusto mo ay tanungin mo pa kay Doc, sad ko sa kanya. Bigla na lang siyang natulala. Tinanong ko siya ulit kung bakit. Saad niya sa akin, "Nagpunta akong call room para mag-order at nakita kitang nakaupo sa may double deck. Akala ko tapos ng OR mo dahil may 8:30 p.m. pa nun. Kasama kita habang nag-order ako ng pagkain. At tumawag ka pa nga sa isang food delivery. French fries pa nga yung in-order mo." Saad niya sa akin. "Pero nung kakain na, bigla ka na lang lumabas. Akala ko magmo-monitor ka lang ng patient mo. Saktong dumating yung intern 3. At sabi niya, hindi ka naman raw nakita sa ward na nadaanan niya papuntang call room. Dahil medyo matagal ka lang hindi bumabalik, kaya nauna na kaming kumain." Saad niya sa akin. Pero kinain ko pa rin yung in-order ng Momo na pagkain. Subalit, bandang 4:00 ng madaling araw, dahil madami pa akong ginagawa sa duty, and true enough na food poison ako sa kinain ko at nagsusuka na ako after mga 2 hours. Pagkatapos ng duty, 7:00 ng umaga ay nag-taxi na ako papuntang St. Luke's ER para magpa-confine. Ayoko kasing ma-confine sa ospital na yon. Posibleng food poison dahil gabi pa na-order yung pagkain. Pero posible rin namang nagalit sa akin yung multo dahil kinain ko nga yung pagkain na in-order niya. Meron pang isang pangyayari. Same hospital pa rin. Sa OB ward naman. 4 kaming naka-duty sa ER. Isang residente at 3 interns. Ang isang interns ang nagsisilbing runner. Kapag may nanganganak na o kailangang iakyat sa delivery room, siya ang magdadala ng pasyente. Laging busy ang ospital, lalo na ang departamentong ito.
At sa dami ng laging pasaway na kung kailangan manganak, dun lang magpapakita sa doktor na walang check-up. Hindi kami nagpapahinga tuwing duty. Kailangan mabilis ang kilos at hindi mo magagawa pang alamin kung ano ang ginagawa ng bawat isa, maliban na lang kung hahanapin mo sila. Isang gabi, sobrang busy kami. Bigla na lang nawala ang aming dakilang runner. Mga bandang 11:00 na yon ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng pasyente at wala man lang kaming mahinga. Nagalit na ang residente namin dahil bakit biglang naglaho at hindi na nagparamdam ang intern. Ang huling tanda namin ay nag-akyat siya ng pasyenteng manganganak na at hindi na bumalik. Inatasan ako na hanapin si intern. Kaya umakyat ako at chinek sa delivery room at ang sabi nila ay wala naman doon. Umalis naman daw agad pagkahatid ng pasyente. Kaya chinek ko sa floor sa mga posible naming puntahan. Wala pa rin siya. Nagpasya na lang ako na bumaba na. Hindi ko alam kung nagpahinga ba o kumain o baka nagkasali silang kami. Siguro ay busy lang sa ER at ayaw ko nang magtagal pa sa paghahanap sa kanya. Dahil ang tagal ng elevator, naisipan ko na bumaba na lang sa hagdanan. Ang ospital ay puno lagi ng pasyente. Pero ang mga corridors ng middle floors, elevators na lang para sa mga inaakyat na pasyente at ibang private stairs ay hindi madalas nadadaanan. Ayokong bumaba dun sa stairs na yon. Sa totoo lang, ay nakakatakot siya. Dahil may mga sirang ilaw at medyo madilim kahit pa umaga. Kaya yung corner ng landing na yon ay medyo nakakapanindig balahibo. At may mga kwento raw na may nagpapakita doon. Pero dahil madaling-madali na ako, ay bumaba na lang ako doon. Nang malapit na ako sa hagdanan na madilim, nakita ko yung co-interns ko na nakaupo sa leftmost na nasa gilid at tulala ito. Nilapitan ko siya at tinapik. Ang sabi ko, "Nandyan ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap ni Doc. Halika na." Hindi siya kumibo. Kaya naupo na rin ako sa tabi niya at hinarap siya. Napansin ko na wala rin siya sa sarili at namumutla. "Huy, halika na. Ano bang nangyari sa'yo? May problema ka ba?" Kinailangan ko pa talaga siyang tampalin. Hindi ko naman sinampal. Konting tampal lang sa mukha para matauhan. Doon na lang na parang na-recognize niya ako at saka yumakap sa akin at humagulgol ng pag-iyak. Tinapik-tapik ko siya sa may likuran para tumahan at pakalmahin. At inaya ko nang bumaba kami. Doon niya palang na-realize kung nasan kami at nagmamadali siyang tumayo paakyat. Ang sabi niya, "Sa kabila tayo dumaan, bilisan mo." Halos kalad ka rin niya na ako paakyat at parang takot na takot siyang umalis sa kinalalagyan namin. Habang naglalakad kami papunta sa main stairs, mas malayo ito papuntang ER pero maraming tao dahil daanan ng public. Tinanong ko siya kung ano ba ang nangyari at bakit nandun siya at nagmumukmok. Ang sabi niya, bababa na raw siya at naghihintay ng elevator. Pagbukas raw nito ng elevator, nung una naman ay walang tao. Kaya pinindot niya ang hold at hinila raw niya ang stretcher para ipasok. Paglingat niya ay biglang may sumulpot na babaeng nakaputi sa loob ng elevator habang pinapasok niya ang stretcher. Kaya takot na takot niyang iniwan yung stretcher sa halfway sa elevator at nagmamadaling tumakbo
pababa ng hagdanan. Pero saktong unang floor pababa ay madadaanan na niya yung hagdanan na napakadilim. At nakita na naman niya yung parehong babae na nag-aantay sa kanya sa paanan. Nagsisisigaw na lang siya sa takot at hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Ang sumunod na naalala niya ay yung tinampal ko na lang siya habang nakaupo sa hagdanan at katabi niya ako. Pagdating namin sa ER ay medyo aligaga pa siya, pero hindi na siya nag-runner at yung isa na lang ang pinagawa. Mabuti na lang at mabait yung residente namin at that time at naintindihan naman niya yung nangyari. Aminado naman siya na may mga ganoon ngang pangyayari sa hospital na yon. Nag-absent yung intern na yon pagkatapos ng duty namin at nalaman naming mataas ang lagnat niya. Nag-request siyang magpapalit sa rotation. Hindi ko na alam kung natuloy at kung ano ang nangyari sa kanya after nang hindi ko na siya naka-duty ulit. Hanggang dito na lang ang nakakatakot kong experience at sana ay nagustuhan ninyo. Ako nga pala si Marie Chris at maraming salamat.